Isipin mo ang tunog ng isang pusong tumitibok sa katahimikan ng hardin ng Eden. Ang buong sangnilikha ay humihinga ng pagkakaisa. Dumadaloy ang liwanag ng Diyos sa bawat dahon, at tila pati ang hangin ay may dalang banal na presensya. Si Adan at Eva ay namumuhay sa ganap na pakikipag-isa, walang takot, walang kirot, walang pagitan. Lahat ay pag-ibig, tiwala at layunin. Bawat hakbang nila ay sinasabayan ng tinig ng may lalang, ngunit sa gitna ng kapayapaan may pumasok na binhi ng pagdududa. At sa pagdududang iyon, narinig ang malamig at mapanlinlang na tinig ng ahas. Tunay bang mamamatay kayo? Ang pinakamatandang kasinungalingan ay tumusok sa puso ng tao, at sa isang sandaling pagsuway, ang walang hanggan ay biglang naging mortal. Ngayon, tuklasin natin kung ano ang tunay na nangyari ng kainin ni Adan at Eva, ang ipinagbabawal na bunga, at kung ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon. Manatili ka hanggang sa dulo sapagkat ang katotohanan ito ay maaring baguhin ang iyong pananaw sa buhay, sa kasalanan at sa walang hanggang biyaya ng Diyos. Nang kainin nila ang bunga, may isang bagay na hindi nakikita ang nabasag. Nagbago ang himpapawid ng Eden. Tumigil ang hangin, tumahimik ang mga ibon, at ang presensya ng Diyos na dati nagbibigay ng kapanatagan ay biglang naging pinagmumulan ng takot. Ang tuwang tipak ng Diyos ay umalingaw-ngaw, at sa unang pagkakataon, nagtago si Adan mula sa kaniyang may lalang. Tulad ng nakasulat sa Genesis 2:17, "Sa araw na kainin mo ito, ikaw ay tiyak na mamamatay, at nangyari nga hindi sa laman, kundi sa espiritu." Ang kamatayang espiritual ay agad na bumalot sa kanila. Ang ugnayan sa Diyos ay naputol, at ang walang hanggang buhay na nananahan sa kanila ay unti-unting naglaho. Ang liwanag ng kawalang malay ay napalitan ng hiya, at ang bigat ng kasalanan ay nagsimulang hubugin ang tadhana ng sangkatauhan. Ang pagpapalis sa kanila mula sa Eden ay hindi basta parusa. Ito'y bunga ng kanilang sariling pagpili. Pinili ng tao ang kasalanan kaysa pagsunod. Pinili ng babae ang kasinungalingan kaysa katotohanan. Ang harding dati tahanan ng presensya ng Diyos ay naging isang alaala lamang ng kung ano ang nawala. Ngunit sa gitna ng paghatol, lumitaw ang pag-asa. Sa Genesis 3:15, ipinahayag ng Diyos, magkakaroon ng lahi ang babae na dudurog sa ulo ng ahas. Ito ang unang pangako ng kaligtasan, ang unang pahiwatig ng pagdating ni Kristo. Ngunit bago pa man sila tuluyang paalisin, isinagawa ng Diyos ang unang sakripisyo sa kasaysayan. Sa Genesis 3:21, mababasa natin, gumawa ang Panginoon ng mga kasuotan mula sa balat ng hayop at sinuotan sila. Ibig sabihin, may inosenteng nilalang na kailangang mamatay upang matakpan ang kanilang kahihiyan. Dugo ang nabuhos sa lupa ng Eden, ang unang senyales ng krus. Ang araw na iyon, pumasok ang kamatayan sa mundo, ngunit kasabay nito ipinanganak din ang ideya ng kapalit, ang matuwid na mamamatay para sa makasalanan. Lumipas ang panahon, natutunan ni Adan at Eva ang bigat ng kasalanan. Nararanasan nila ang hirap ng paggawa, ang pawis ng noo, ang pagod at sakit ng katawan. Bawat umaga ay paalala ng kanilang pagkakamali. At dumating ang kanilang mga anak, sina Cain at Abel, dalawang puso, dalawang uri ng pagsamba. Inalay ni Abel ang pinakamainam sa kaniyang kawan, isang handog ng pag-ibig at pananampalataya. Si Cain naman nagbigay ng bunga ng lupa, ngunit walang tunay na puso sa kaniyang alay. Tulad ng sinasabi sa Genesis 4:5, hindi kinalugdan ng Panginoon si Cain at ang kaniyang handog. Ang inggit ay tumubo, ang galit ay sumiklab, at ang unang dugo ng tao ay dumanak. Si Abel ay pinatay, at ang kamatayan ay naging bahagi na ng sangkatauhan. Ngunit kahit sa gitna ng trahedya, ang awa ng Diyos ay hindi naglaho. Hindi sinumpa si Cain ng kamatayan, bagkus binigyan siya ng tanda ng proteksyon. Ipinakita ng Diyos na kahit sa kasalanan may natitirang biyaya, sapagkat ang hustisya ng Diyos ay laging sinasabayan ng pag-ibig. Siya ay matuwid upang parusahan, ngunit maawain upang muling itindig ang bumagsak.
Lumipas ang maraming taon. Tumanda si Adan at nakita niya kung paano lumaganap ang kasamaan. Nakita niyang tumindi ang karahasan at lumayo ang mga puso ng tao sa Diyos. Ayon sa Genesis 5:5, si Adan ay nabuhay ng 930 taon at namatay. Ang taong mula sa alabok ay bumalik sa alabok. Natupad ang hatol ng Diyos. Ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ngunit hindi siya namatay ng walang pag-asa. Alam niyang ang parehong Diyos na nagparusa ay siya ring nangako ng kaligtasan. Bawat sikat ng araw ay paalala na may plano pa rin ang may lalang. Sa Roma 10:12, ipinaliwanag ni Apostol Pablo kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa mundo at sa pamamagitan ng kasalanan ang kamatayan, gayon din ang kamatayan ay dumating sa lahat. Ngunit bago pa man ang lahat, plano na ng Diyos ang solusyon. Si Kristo ang magiging ikalawang Adan, ang tagapagligtas na magbabalik ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Nang si Jesus ay namatay sa krus, hindi lamang niya binayaran ang ating mga kasalanan, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang punong naging simbolo ng pagsuway ay napalitan ng punong simbolo ng pagtubos. Ang dugo ng kordero ay hindi lang tumakip sa ating kahihiyan, pinawi nito ang kasalanan magpakailanman. Ngunit higit pa roon, ang kamatayan ni Adan at iba ay nagsilbing leksyon sa atin. Ang sakit at kamatayan ay naging mga guro na nagpapaalala kung gaano tayo kalayo sa Diyos at kung gaano niya tayo kamahal para ibalik. Sa ating mga puso, may nakaukit na alaala ng Eden, ang pananabik sa presensya ng may lalang. Kahit pinalaya sa hardin, hindi sumuko ang Diyos sa sangkatauhan. Gumamit siya ng mga propeta, mga hari at mga pari upang ipahayag ang kaniyang plano. Si Abraham ay tumanggap ng pangako. Si Moises ay nakakita ng anino ng kaligtasan sa dugo ng kordero at si David ay nagpropesya ng walang hanggang hari. Lahat ng ito'y tumuturo sa iisang pangalan, kay Jesus ang anak ng Diyos. Si Kristo ang bagong simula. Kung saan nabigo si Adan, nagtagumpay siya. Kung saan nagduda si Eva, naniwala si Maria. Kung saan isinara ang Eden, binuksan ni Kristo ang langit. Sa pamamagitan ng kaniyang pagsunod, itinayo niya muli ang daang nawasak ng kasalanan. Ang krus ang naging bagong hardin, ang lugar kung saan ang kamatayan ay naging buhay at ang desperasyon ay naging pag-asa. Sinabi ni Jesus sa Juan, Lesson 25, Ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay mabubuhay. Sa kaniyang mga salita natapos ang sumpa ng Eden. Ang kamatayan ay nananatili sa katawan, ngunit nawala na ang kapangyarihan nitong paghiwalayin tayo sa Diyos. Sa mga nananampalataya, ang kamatayan ay pinto lamang at sa kabila nito ay ang mga bisig ng Diyos na naghihintay. Ang gramity na nagsimula kay Adan ay nagtapos sa krus. Ang parehong hininga ng Diyos na nagbigay buhay sa alabok ay siya ring hangin ng Espiritu na bumubuhay sa ating kaluluwa ngayon. Ang Eden na nawala ay muling itatatag. Buhay pa ang pangako. Nagtagumpay ang kordero at ang tao ay may pag-asang makapiling muli ang Diyos magpakailanman. Ngunit may pagpili pa rin sa ating harapan. Ang parehong pagpiling hinarap ni Adan, mananatili ka bang hiwalay o lalapit ka sa buhay? Hanggang ngayon, naririnig pa rin ang tinig ng Diyos. Nasaan ka? Hindi dahil hindi niya alam, kundi dahil nais niyang matagpuan mo muli ang iyong sarili sa kaniyang presensya. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, isulat sa mga komento, pinipili ko ang buhay kay Kristo. Ibahagi ang video na ito bilang pasasalamat sa Diyos upang marami pa ang makaalam na ang kamatayan ni Adan ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng pinakadakilang plano ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kung saan naghari ang kamatayan, nagtagumpay ang biyaya. At ang Diyos na huminga ng buhay sa alabok ay siya pa ring Diyos na humihinga ng pag-asa sa mga pusong pagod. Ang Eden ay muling ibabalik at ang sumasampalataya kay Kristo ay hindi kailanman makakatikim ng kamatayang walang hanggan.